Magandang araw po muli mga mahal naming taga-panood at mga taga-subaybay sa ating programang ito. At ngayon po ay nasa oras muli tayo ng ating pagre-repaso ng ating mga leksyon at ito po ay may pinamagatang maghintay sa Panginoon. Ako po muli si Brother Ronron Salapare at kasama ko po si Brother Jeremy Kabang. yan. Kami po muli ang inyong makakasama sa ating pagre-repasong ito. At nawa ay sa mga susunod na panahon ay may makasama naman tayo na ibang mga katauhan at ibang mga mukha sa ating pag-aaral na ito. So, ang ating pong leksyon ay iikot sa mga talatang sauluhin na makikita sa awit 27 verse 14. Ito po ang sinasabi, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Napakaganda na ito ay nagbibigay sa atin na kung paano dapat tayo or inuutusan at ini-encourage ng Biblia ng ating Panginoong Diyos na dapat tayo ay maghintay para sa Kanya. Maghintay tayo. At dito, sa ating panimula, hilingan natin ng ilang mga panimulang pananalita si Brother Jeremy. So, pag-asa ang nagpapanatili sa atin kapag wala na tayong lakas. So, sa mundong ito na lumubog sa kasalanan at paghihirap ay walang pag-asa para sa mas mahusay na buhay. Walang karamdaman, sakit at kamatayan. Ito'y dahil ang Diyos lamang ang may kapangyarihan alisin ang kasalanan na siyang ugat ng lahat ng kasamaang ito. Kaya hinihimok tayo, Brother Jeremy, ng salmista na maghintay at maghintay sa gabing ito ng paghihirap at sa ating kinabubuhayan. Ano? At hanggang sa dumating ang malwalhating umaga at kung kailan wala ng kamatayan, kalungkutan o pagtangis, hindi na magkakaroon ng sakit sapagkat ang mga dating bagay ay dilipas. At dilipas dahil tayo ay mga nagsipagpagal o nagsipaghintay. Yan ay makikita natin sa pahayag 21 verse 4. So ngayong oras ng ating pag-aaral muli mga mahal naming mga kapatid, tayo po ay may 5 puntos muling pag-uusapan. Una ay maghintay sa Panginoon. Pangalawa ay maghintay ng may kababaan. Pangatlo ay maghintay sa mahirap na panahon, maghintay sa katubusan at ang huli ay maghintay sa malwalhating umaga. So, napakaganda ng mga leksyong ito na alam namin ay kapupulutan natin ng aral. At lalo tigit na pag-aralan na natin na sa mga leksyong ito na kung paano ang book ng Psalms ay nagtuturo sa atin ng relasyon natin sa kapwa-tao at lalo tigit relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. At pinakamahalaga dito, mga mahal naming mga kapatid, ay kung paano tayo naghihintay. Ano? So dito sa maghintay sa Panginoon, anong iyong may ibahagi dito, Brother Jeremy, kung paano dapat tayo maghintay sa ating Panginoong Diyos? So, sa ating buhay ay puno ng maliit o malaking paghihintay. Hinihintay natin ang pagsilang ng isang sanggol, ang resulta ng pagsusulit ang kagalingan sa isang karamdaman. So, gayunpaman, ang paghihintay sa Panginoon ay higit pa sa ganitong mga paghihintay. Una sa lahat, ito ay isang positibong inaasahan. Ang resulta ng pagsusulit ay maaaring isang pagkabigo o maaaring hindi na dumating ang lunas. Gayunpaman, ang paghihintay sa Diyos ay tiyak na magbubunga ng isang maligayang buhay na ligtas sa kasalanan. Yan. So makikita natin na ngunit ang paghihintay ay ito ay nagpapahiwatig ng tiyaga at mahabang paghihintay, ngunit hindi tayo dapat madismaya. Ano? Na parang kasi kung minsan sa ating buhay, kapag may hinihintay tayong resulta na or mga panalangin natin, minsan nawawala na tayo ng pag-asa na dadating pa ba ito? Alam ko mga kapatid, meron tayong mga paghihintay na tayo nadismaya. May mga paghihintay tayo na kung minsan tayo naiinis o nagagalit dahil hindi kagad dumadating. Pero ang paghihintay sa Panginoon, hindi tayo naghihintay ng mag-isa. Sabi nga, ang lahat ng nilikha ay sabik na naghihintay sa ating pagliligtas at ito ay hindi isang positibong paghihintay or pasibong paghihintay. Ngunit isang aktibo na may positibong kaisipan na dapat nating hangarin ito at sikaping mapanatili ito. Ang paghihintay, ito'y karakter actually. Ano, Brother Jeremy? Ito'y isang karakter or values na dapat nating matanggap at isagawa sa ating mga buhay. So, ikaw, may karanasan ka ba sa iyong buhay ng naghihintay at ikay nadismaya, Brother Jeremy?
Mas madalas ito pag sa mga bata. Mhm. 'Di ba? Pag nag-aantay ka ng mga oras ng uwian o nag-aantay ka ng ipinangako sa iyo ng isang magulang tapos Yes. minsan hindi natutupad o minsan it takes time pa bago dumating. At sa proseso na 'yon at talagang minsan nawawalan ka na ng pag-asa, pero once na dumating 'yon, Mhm. iba talaga naman sa pakiramdam. Yan, makikita natin na sa paghihintay, hindi lamang ito yung naghihintay ka lamang, kundi Hmm, ikaw ay dapat may pananampalataya at yung pag-asa. mhm, Kasi ito yung nagiging lifeline natin yung pag-asa na kahit wala na tayong anuman sa mundong ito, kung may pag-asa tayo, yun na lang yung magiging dahilan natin para kumapit. So mhm. maliwanag yun mga kapatid, na dapat tayo maghintay sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang ating karanasan o mga nararanasan, ano man ang ating kalalagayan sa ating buhay. So ngayon, tingnan man natin, bilang bahagi ng Hmm. paghihintay sa ating Panginoong Diyos, ano itong maghintay ng may kababaan? Anong mababahagi mo dito, Brother Jeremy? So basahin natin sa awit 131. Sabi nga dito, Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata, ni nagsasanay man ako sa mga dakilang bagay o sa mga bagay na totoong gilalas sa akin. Tunay na aking itiniwasay at itinahimik ang aking kaluluwa, parang batang iniwalay sa suso sa kanyang ina. Ang kaluluwa ko ay parang inihiwalay na bata sa suso. O Israel, umasa ka sa Panginoon mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. So si David ay may akda ng awit 131 Mhm. ay pinahiran bilang kasunod na hari noong siya ay isang abang pastol. At natalo niya ang isang higante na si Goliath at nanalo sa 1,000 laban at sa wakas ay kinilala bilang isang hari ng Israel. So, kabilang sa kanyang unting-unting pagbangon ay napanatili ni David ang kanyang kababaang loob at hindi niya sinubukang kunin para sa kanyang sarili o ang mga parangal na hindi ibinigay sa kanya ng Diyos kahit na ang mga pangyayari ay tila pumapabor sa kanya, sabi nga sa 1 Samuel 24 verse 6. Makikita natin na parang yung karanasan ni David Mm. ay dapat ipagmalaki mo, di ba? Mhm, Dapat ito mhm. ay maging proud ka sa iyong buhay. Pero sa naging buhay ni David, isa siyang ehemplo na kung paano siya naging Mhm. mababang loob o nagkaroon ng mababang kalooban sa pagtanggap ng mga bagay na ito. Lalo Mhm. tigit ito'y biyaya at mga pahintulot ng ating Panginoong Diyos. So, ano bang mababahagi mo diyan, Brother Jeremy? So yun yan, pakiramdam niya ay parang batang inawat sa suso sa harap ng Panginoon. Ang pag-awat sa suso ay nagyayari sa isang bata sa pagitan ng 2 at 7, so taong gulang. So mulat sa kanyang kahinaan at kamangmangan ay hinahanap pa rin ng bata ang magiliw ng mga bisig ng kanyang ina upang makahanap ng ginhawa at proteksyon sa kanila. Gayun din, inanyayahan tayong maging katulad ng mga munting bata Mhm. na naghihintay ng buong tiwala at mapagkumbaba sa walang hanggang mga bisig ng ating Ama. Sabi sa Mateo 18:3 at Deuteronomy 30:27 at Awit 131 verse 3. Maliwanag dun na tayo ikinukumpara na Mm. yung ating Mm. paghihintay ay katulad ng isang bata na lagi nating ilolong, Mm. hahanapin at dun lagi tayo makakaramdam ng kaligtasan. Kasi yung mga bata, 'di ba? Makikita natin na dun lamang sila nakakaramdam ng proteksyon, Mhm. kaligtasan, ng safety dahil dun sa mga bisig ng kanilang mga magulang. Mm. So ganun din dapat ang ating hintayin mga kapatid. Maghintay tayo ng may kababaan na katulad ni David na kung saan anuman ang ating mga narating sa ating buhay, Mm. magkaroon tayo ng karakter na ito at tayo'y bibigyan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, ang mga nagpapakababa ay siyang Ang tinataas. itataas. So, napakaliwanag nun. At bilang bahagi ng paghihintay sa ating Panginoong Diyos o taimtim at talagang may pagpapagal na paghihintay, maghintay tayo sa mahirap na panahon. Ano ba itong sinasabi ng awit 126 verse 1 na sinasabing, nang dalhin muli ng Panginoon yaong nangagbalik sa Sion, tayo ay gaya niyaong nangananaginip. So, paano itong maghintay sa mahirap na panahon ay nangyayari at aplikasyon sa ating buhay, Brother Jeremy? So ang kontekstong ito kung saan ay sinulat ang Awit 126 ay nakakapanghina
Ang Israel ay binihag ng Babylonia habang ang Jerusalem ay at ang templo ay nawasak. Gayunpaman, ang salmista ay umaawit, ginawa ng Panginoon ang mga dakilang bagay para sa atin at tayo'y ay nagagalak. So sabi sa awit 126 verse 3. So kasiyahan sa pagkabihag, ligaya sa sakit. Maaari ba tayong maging masaya ngayon sa isang mundong bihag ng kasalanan? At isa nga dun sa nakikita ko nga dito is yung example ni Paul. 'Di ba nung nakulong sila? 'Di ba? Na Umawit pa sila. umawit pa sila ng kanta. Kumbaga, nahihirapan ka na sa panahon na 'yon. Pero nagagalak pa rin ang kanilang mga puso at patuloy pa rin ang pagsamba. So, masabi natin na oo, masaya dahil hindi natin tinitingnan ang kasalukuyang paghihirap. Ibinabalik ang ating paningin upang pagmasdan ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Pagkatapos, titingin tayo sa hinaharap ng may kagalakan. Pagdating ni Jesus, ang pag-iyak ay magiging kagalakan. Sabi sa awit 126, verse 6, at kami ay katulad ng mga nanaginip. Sa awit 126, verse 1. Ano napakaganda nung sinabi dyan, ano sinabi mo dyan, Brother Jeremy, na sinasabi dito na kahit tayo ay nasa lugmok ng kahirapan, kalungkutan, may problemang pinagdadaanan, walang dahilan para hindi tayo maging masaya. Dapat tayo ay piliin pa rin natin yung maging masaya. Kaya nga, binigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoong Diyos na pumili, ano? Katulad ni Paul. Kung ikaw yung nasa kalalagayan ni Paul, 'di ba? Baka tayo umiyak, lalong magtampo, lalong ibaba ang sarili. Pero sila kumanta pa, 'di ba? Na nakikita mo na bagamat sila ay nakakaranas ng problema, nakakaranas ng kalungkutan, sila ay meron pa ring dahilan para maging masaya. Kasi dapat tingnan natin yung mga darating na mga panahon. Tingnan natin, hindi yung kasalukuyan, kundi ating damhin kung ano yung mangyayari sa hinaharap na kasama ang ating Panginoong Diyos. Ano dapat tayo maghintay sa mahirap na panahon? Kasi nga, kapag nasa panahon tayo ng kahirapan, doon natin higit na nakikilala at higit na tinatawagan ng ating Panginoong Diyos. At gusto ng ating Panginoong Diyos dyan. Pero yung ating pagtawag ay dapat may kagalakan. So, ano naman itong maghintay sa pagtubos? Na sinasabi sa awit 92 verse 12, na ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. So, anong sinasabi dito na maghintay tayo sa pagtubos? Iyo, ano may bahagi mo dyan, Brother Jeremy? So sa superscription. Okay. Ano bang superscription? Medyo nagulat dyan. Superscription. Yung kung ano yung sinasabi sa kung saan ay more on makalangit na kaunawaan sa awit 92. Sa awit 92. So mababasa nga natin sa awit para sa Sabat at makikita natin dito ang dalawang aspeto ng Sabat o sa paglikha at pagtubos. So nagagalak tayo sa pagmumuni-muni sa nilikha ng Diyos, sa awit 92 verse 4 and 5. Ngunit marami ang hindi tumatanggap sa lumikha ni sa pagtubos na kanyang inaalok, sabi sa awit 92 verse 6 to 7. So gayunpaman, ang mga tumanggap sa tagapagligtas ay muling lilikhain. Tulad ng mga puno ng palma, tayo ay lalago, tayo ay mamumunga, tayo ay magiging masigla, sabi sa awit 92 verse 12 to 14. Then habang inihintay natin ang sandaling iyon, tuwing Sabado ay pinapaalam natin ang ating pag-asa sa dalawang paraan. So ano tong dalawang paraan na to? Sabi sa awit 92 verse 10, tayo ay pinahiran na salitang tayo ay pinahiran, ang espesyal na salitang ito ay ginamit upang tumukoy sa langis na hinaluan ng hain. So, sabi sa Leviticus 2 verse 5, tayo ay hain sa Diyos, sabi sa Roma 12 verse 1. At sa awit 92 verse 15, sabi dito, ibinabahagi natin ang ating pag-asa sa iba upang ipahayag na ang Panginoon ay matuwid, siya ang aking bato at sa kanya ay walang
pang-api. Sabi sa awit 92 verse 15. So dito makikita pala natin na kung paano yung maghintay tayo na may pagtubos. Mm. Na tayo ay tinubos ng ating Panginoong Diyos. Makita ito sa ating paghihintay. Hindi yung parang tayo naghihintay pero kinikilala pa rin natin ang ating mga sarili na hindi tayo tinubos o hindi tayo naligtas. So dapat sa ating paghihintay makita sa ating karakter na tayo tinubos, na kung saan tayo ay pinahiran na ng langis. Nang sabi nga sabi nga langis na kung saan ito ay may pagtubos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat ito'y makita sa ating mga buhay, mga mahal na kapatid, na ito ay sa ating paglalakbay sa lupang ito, sa mundong ito, ay yung pagliligtas na yon ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang mamutawi sa ating mga buhay. At ito hindi lamang sa ating mga buhay, kundi i-share din natin to sa ating kapwa. Yung paghihintay hindi lamang nakaupo. Yung paghihintay, hindi lamang ikaw ay nakahiga or nakaupo sa ating loob ng iglesia, kundi ikaw ay naghihintay pero gumagawa ng may pagtubos. Yes. 'Di ba? Dapat nakikita to, aktibong paghihintay. So, may dagdag ka pa ba dyan, Brother Jeremy? Wala naman. Yan. So, ngayon, naririto na po tayo sa huling bahagi ng ating pagre-repaso na kung saan maghintay sa maluwalhating umaga, na kung saan sinasabi po sa awit 5, versikulo 3, sinasabi, O Panginoon, sa kinaumagahay didinggin mo ang aking tinig, sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Ano bang sinasabi dito ng maghintay sa maluwalhating umaga? Ano mabahagi mo dito, Brother Jeremy? Bagay, ito sa pinaka-hihintay talaga natin, no? Na parang ito yung pinaka-climax ng story. So, sabi dito, tatapusin ng umaga ang gabi ng kawalan ng pag-asa at dalamhati. Sa awit 130, verses 5 and 6. Ang pagbabagong dulot ng umaga ay inilalarawan ng ganito sa awit 143. So, makikita natin, ang kadiliman ng kamatayan sa verse 3 ay naging isang landas na malalakaran ko ng may kumpiyansa sa verse 8. At ang libingan sa verse 7 ay naging isang lupain ng katuwiran sa verse 10. So, hinihikayat tayo ni Pedro na magtiwala sa salita ng Diyos na gagabay sa atin hanggang sa pagsikat ng umaga. Ngunit, kailan darating ang umaga? Isang malaking tanong yan. Kailan ba darating to? So, si Jesus ang maningning at tala sa umaga. Sabi sa Apocalypse 22 verse 16, pagdating niya, wala nang gabi doon. At hindi nila kailangan ang liwanag ng lampara o ang liwanag ng araw sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos. Sabi sa Apocalypse 22 verse 5, sulit ang paghihintay. So ito na yung second coming. Yan. Napakaganda nung sinasabi mo, Brother Jeremy, na kung saan yung kadiliman ay naging isang landas, na kung saan magkaroon tayo ng kumpiyansa, At yung libingan naman, ay ito naman ay magiging isang lupaing katuwiran. Makikita natin na ang lupang ito, ang mundong ito ay magbabago. Na kung saan naghihintay tayo hindi lamang sa kaibigan nating dadating. Yes. Naghihintay tayo hindi dahil magfe-fellowship na naman sa church. Naghihintay tayo hindi dahil magkakaroon na namang maraming programa ang church, kundi naghihintay tayo sa maluwalhating umagang ito na kung saan ang source ng kaliwanagan ay ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Na makikita natin doon na kung paano yung ating mga pagtitiyaga, yung ating mga pagpapagal, yung ating paghihintay, masasabi nating sulit at tayo ay nakapaghintay sa ating Panginoong Diyos. So ngayon, bilang huling mga pananalita, Brother Jeremy, ano maibahagi mo sa ating mga taga-subaybay? So sa sulat nga ni Ellen G. White, kung mababasa natin, Sermons and Talks, verse 2, chapter 24, page 179, sabi dito, naghihintay tayo sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang ating pag-asa sa kanyang malapit na pagpapakita sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian ay pumupuno sa ating mga puso ng kagalakan. Kapag dumating ang tagapagligtas, yaong mga handang salubungin siya ay sisigaw, narito ang ating Diyos, tayo'y naghintay sa Kanya at ililigtas siya tayo. Ito ang Panginoon, tayo ay naghintay sa Kanya, tayo ay magagalak at magagalak sa Kanyang pagliligtas. Sabi sa Isaiah 25 verse 9. Korona ng buhay
na hindi kumukupas ang nakalaan sa langit para sa mga tinubos, na sa langit ay magiging mga hari at mga saserdote ng Diyos. Ito ang pag-asa na naghihintay sa atin. Anong pag-asa ito? Naway maging handa ang lahat sa pagdating ni Kristo, ipagkaloob nawa ng Diyos na kayo ay maging mga mananagumpay. Yan, ano? Ito'y appeal sa atin, Hmm. mga kapatid, ng ating leksyon. Na kung saan, naway hingin natin ang karakter na kung saan tayo ay maghihintay ng may pagtitiis, maghihintay ng may kababaan, maghihintay na masasabi nating may pananampalataya. Naalala ko yung sinasabi sa isang verse sa Bible na sinasabing, I have fought a good fight. Mhm. I have finished the race. Mm. I have kept the faith. 'Di ba? Na natapos ko ang laban. Natapos ko ang lakbayin Mhm. at napanatili ko ang aking pananampalataya. 'Di ba? So, napakaganda na masasabi natin 'to sa ating Panginoong Diyos. Masasabi natin 'to sa harapan ng ating Panginoong Kristo na, Panginoon, naririto ako. Mm. Naghintay ako ng matyaga, naghintay ako ng kababaan, tanggapin ko ang iyong kaluwalhatian. Nawa, mga kapatid, ito'y maging leksyon sa atin. Ito'y maging paalala sa bawat isa at gabay sa ating paghahanda at paghihintay sa ating Panginoong Diyos. Muli po, ako po si Brother Ronron Salapare. At Brother Jeremy Cabang. Kami po muli ang inyong makakasama sa mga susunod na panahon at tayo magpatuloy sa ating pananampalataya, magpatuloy na magtapat at magpatuloy na maghintay. Maraming salamat po.